The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na may kapitbahay na pulis na lumipat sa tabing bahay nila, kung saan tila nababalot ng kababalaghan ang bayan nila simula nang dumating ito. Ako si Kiko at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Matagal na akong nakatira dito sa probinsya, kaya sanay na ako sa mga taga Maynila na bumibili ng lupa sa aming bayan dahil mas mura dito. Dahil doon ay nakakasalamuha ko ang samot-sari klase ng tao. Madaming hindi nagtatagal sa aming bayan dahil hindi sila sanay sa pamumuhay na pang-probinsya. Nahihirapan silang makisama sa aming taga rito dahil may sarili kaming mga paniniwala sa aming lugar. Kaya naman nayanig ang aking buhay nang dumating si Mang Ramon. Sa unang pagpapakilala pa lang niya ay halata na sa kanya ang pagiging hambog at matapang. Naka-uniforme ito palagi na pang-pulis na tila pinagyayabang ang kanyang otoridad sa amin. Ang malala pa dito ay kinikwento niya ang mga ginagawa niya sa Maynila. Isa na dun ay ang pagpatay niya sa mga taong nanlalaban di umano at mga pinaghihinalaan nilang mga nagdodroga. Madalas daw ay titiktikan nila ang mga ito at kapag tumingin ng masama o pumalag ay agad niyang pinapatay at idedeklarang nanlaban ang mga ito. Doon nangilabot ang buo kong katawan at naisip na ganun kadali na mapatay. Nasasabihin lang ng isang pulis na nanlaban ay sapat na dahilan na ito para kanilang barilin. Doon ko din naisip na malamang ay kwinento niya ito bilang babala sa aming mga kapitbahay niya. Na marahil ay may balak siyang ipagsabi ang kwento sa iba para matakot kami sa kanya hanggang sa maging sunod-sunuran kaming mga probinsyano lang. Ilang gabing naglalakad-lakad sa aming lugar si Mang Ramon na laging may baril sa baywang na tila nagbababala sa amin. Naisip kong umiwas na lang sa kanya hanggat aking kaya at hindi na lang muna pumalag sa kanya, lalo na't wala pa naman itong ginagawang masama sa aming bayan bukod sa pananakot niya. Nagbago ang lahat sa amin nang mapabalita ang isang aswang sa aming bayan. Ayon sa mga bagong lipat, ay may mga namataan daw silang tila hugis ng aswang sa kakahuyan sa amin. Nakita daw nilang nanlilisik ang mga mata nito sa dilim at tila may sinusundan ng mga tao. Ang kakaiba pa ay minamata nito ay ang mga dayong bagong lipat. Kaya naman lalong kumalat ang balita sa aswang na pumapatay nang may isang matagpuan sa kagubatan na katawan ng isang lalaki. Lasog-lasog daw ang katawan nito at halos hindi na makilala sa pagkapatay sa kanya. Doon napaisip ang karamihan sa bayan. Naging mainit ang mga mata sa ibang dayo dahil ngayon lang nagkaroon ng kasong pagsugod ng aswang sa aming bayan. Naisip ng mga taga-bayan na malamang ay may isang dayo na nais paalisin ang ibang bagong lipat upang siya ang nag-iisang maghari sa aming bayan. Doon lalo dumami ang masama ang tingin kay Mang Ramon dahil sa pagyayabang nito kahit sa kapwang mga bagong lipat. Nasabi ko sa iba na baka pinatay niya muna ang mga biktima at pinagmukhang ginawa ito ng aswang para matakot lang ang mga taga-probinsya. Gayunpaman, tila hindi natinag si Mang Ramon sa mga iniisip ng mga tao sa paligid niya at mas tumapang pa siya sa pagtrato sa mga tao sa aming bayan.
Binabantaan pa niya ang iba na kapag hindi siya pinagbigyan ay maaaring may mamatay ulit na mabibiktima ng aswang. Bukod sa takot sa kanyang otoridad bilang pulis, natakot na din ang mga tao sa amin na maaaring isa siyang aswang at mas mapahamak pa kami. Ngunit kasabay ng takot sa kanya ay naipon din ang may galit sa kanya at dun na nagplano ang mga taga sa amin. Umabot kasi sa puntong nag-alisan na ang mga bagong lipat at tanging si Mang Ramon na lang ang natirang dayo sa aming bayan. Doon kami nagpulong para pag-usapan kung paano wakasan ang paghari-harian ng isang halimaw na tulad niya. Ako ang nagpresentang puntahan at kumprontahin si Mang Ramon dahil hindi na kaya ng aking konsensya ang ginagawa niyang pang-aapi sa amin at sa kanyang mga pinaalis. Nung puntahan ko siya sa kwarto, ay nagulat siya nang ako ay nagwala sa galit. Dahil nagbagong anyo ako bilang aswang at pinaliwanag sa kanya ang tunay na lihim ng aming bayan. Nasa ilang taong namumuhay kaming tahimik kasama ang mga tao, ay walang nanggulo ng kapayapaan namin bukod sa mga dayo na mapangsamantala. Nilahad ko din na ang unang biktima ay aming pinatay dahil muntik na itong manggahasa ng isang batang paslit. Sinabi kong mas masahol pa siya kumpara sa aming mga tunay na halimaw dahil kami ay hindi pumapatay basta-basta, hindi tulad niya na isa pa namang pulis. Matapos nun, ay agad ko siyang inatake at nilantakan ng kanyang katawan hanggang dumanak ang kanyang dugo sa buong bahay. Sigurado akong wala din namang malulungkot na siya ay pumanaw dahil ultimo kapwa dayo niya ay kanyang pinakitaan ng masama. Habang naghihingalo siya, ay tinawag ko ang iba pang kapwa aswang para pagpiestahan ang kanyang katawan. Ilang buwan matapos nun, ay pinakalat namin ang balita na nawala na lang ito sa kanyang tirahan at nagbalikan ang mga dayong umalis sa aming bayan. Ilang taon na ang nakalipas at wala na masyadong nanggagambala sa aming bayan. Kahit mga aswang kami, ay nais naming mamuhay ng mapayapa kasama ang mga tao dahil hindi kami basta-basta pumapatay ni numan at tanging masasamang tao lang ang aming binibiktima. Hindi tulad ng mga taong nasa posisyon o mga otoridad na dapat ay nagtatanggol sa atin, na madalas ay sila pa ang walang awa kung kumitil ng buhay ng ibang tao. Tulad ni Mang Ramon na noon pa man ay isang masamang halimbawa ng pagiging pulis. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na may kakilalang nagtitinda ng isaw sa kanilang kanto, kung saan may laging humihingi dito na isang pinaniniwalaang mangkukulam. Ako si Lito at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Bagong lipat lang kasi ako sa barangay nun at wala pa akong nakakausap na kapitbahay masyado. Dahil doon, naisipan kong tumambay sa labas ng kanto at doon maghanap ng kakaibiganin. Matao kasi sa nilipatan ko dahil malapit ito sa paaralan at puno ng mga nagtitinda at bumibili sa kanto palagi. Kaya naman una kong naging kaibigan ay ang mga tindera sa sari-sari at mga tinderong naglalako. Ngunit ang aking pinaka-nakasundo ay si Mang Gardo. Nagtitinda si Mang Gardo ng isaw sa kariton at napalapit ang loob ko sa kanya dahil naaalala ko ang aking ama sa kanyang itsura. Makwento din ito at dun ko nalaman
na pareho pa kami ng probinsya. Ang medyo kakaiba lang sa kanya ay ang kanyang mga paniniwala. Bilang laki daw sa probinsya, ay naniniwala siya sa mga kababalaghan. Nasabi niyang hanggang alas 6 lang siya nagtitinda dahil may mga multo daw na lumalabas sa eskwelahan ng ganong oras at hindi siya pumapwesto sa isang puno sa labas dahil may mga duwende daw doon. At may isang pulubing nagngangalang Aling Helen ang hindi niya binibentahan dahil isa daw itong mangkukulam. Usap-usapan daw noon na bigla itong sumulpot matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga nakatira sa barangay. Nangilabot ang buo kong katawan dahil sa kakaibang pagkakataon na iyon. Nung nagpakita daw ito, ay halos 10 na daw ang namatay. Ayon pa sa kwento, ay madalas itong nakikitang bumubulong-bulong at laging may dalang mga kakaibang langis. Hindi masyado nagpapakita sa aming kanto si Aling Helen at bihira itong mamataan. Madaming hindi lumalapit sa kanya dahil isa siyang pulubi, ngunit si Mang Gardo ang nag-iisang iwas na iwas sa kanya. Gayunpaman, hindi ako masyadong naniniwala sa mga kababalaghan. Nung una kong makita si Aling Helen, ay mukha naman itong maamo, kaya nakakapagtakang kinatatakutan siya ni Mang Gardo. Nagulat ako nang lumapit siya sa akin at nang hihingi ng pagkain. Naawa ako dahil hindi naman pera ang nililimos niya. Inaya ko siya na kumain ng isaw dahil naisip kong paraan ito para paniwalain si Mang Gardo na hindi mangkukulam si Aling Helen. Nang makita pa lang ni Mang Gardo na inabutan ko ang matanda, ay agad itong lumipat ng pwesto at lumayo sa akin. Hindi ko ito pinansin at sinamahan ko lang si Aling Helen hanggang matapos siyang kumain. Kinabukasan ay nagulat ako nang bigla akong hindi pansinin ni Mang Gardo. Nang lapitan ko siya, ay kwinento niyang ayaw niyang mapalapit sa kaibigan ng isang mangkukulam. Dahil may natagpo ang patay daw sa aming barangay at ang huling nakausap daw nito ay si Aling Helen. Kilala daw ang lalaking iyon na tindero ng kwek-kwek at nangaaway ito ng mga pulubi. Madalas daw itong magpapagawa ng kung ano-ano bago magbigay ng limos. Pinaniniwalaan ni Mang Gardo na malamang ay nilaso ni Aling Helen ang lalaki at pinagsasaksak matapos. Malamang ay galing daw iyon sa mga langis na tinitimpla ng matanda na nakikitang nagluluto minsan sa kalsada. Ang malala pa ay hindi na matagpuan bigla si Aling Helen. Doon ko napagtanto na tila nagtatago ito sa dalawang dahilan. Una ay maaaring dahil siya ang tunay na gumawa sa pagpatay. At pangalawa ay maaaring alam nitong siya ay napag-iinitan lang. Ngunit hindi maalis sa isip ko na ang biktima ay kakumpetensya ni Mang Gardo. Doon ako naghinala kay Mang Gardo at naisipan na iwasan siya at hindi muna sa kanya bumili. Tila napansin niya ito at lagi niya akong nilalapitan para kamustahin, ngunit nang sabihin kong nag-aalala ako kay Aling Helen, ay nagalit ito bigla sa akin at pinagmumura ako. Matapos nun ay biglang umalis si Mang Gardo dahil biglang nagpakita ulit si Aling Helen. Nilapitan ko ito at humingi ng tawad ang matanda dahil narinig daw niya ang pinag-uusapan namin. Hindi daw ako dapat namura dahil lang nag-aalala ako sa kanya. Kinabukasan ng gabi ay doon ko naisipang sundan si Aling Helen dahil kung totoong si Mang Gardo nga ang salarin sa pagkamatay ng lalaki, ay baka siya ay mabiktima din sa galit nito. Ngunit pagsilip ko sa kanyang tinutuluyan, ay nagulat ako sa kanyang ginagawa. Nakita kong totoo ngang may mga kung ano-anong langis sa maliliit na bote at may mga kakaibang mga dahon sa lamesa.
Dun ko naisip na malamang ay totoo nga na isa siyang mangkukulam. Maya-maya ay nakarinig ako ng iyak at halos masuka sa aking nakita. Dahil nakagapo sa sahig si Manggardo at wakwak ang tiyan nito. Nakalabas na ang kanyang mga bituka, ngunit gising pa siya at humihinga pa. Nakabusal ang bibig nito habang si Aling Helen ay nagpapaliwanag na alam niya ang mga kasalanan ni Manggardo. Habang nakatalikod si Aling Helen ay nagkwento itong ang pinatay niyang lalaki nung nakaraan ay nanghahalay ng mga bata at ibinunyag niyang si Manggardo naman ay nambubugbog ng kanyang asawa. Maya-maya ay ginawa niyang isaw ang bituka ni Manggardo. Ayon kay Aling Helen ay totoong mangkukulam siya at nananakit siya ng mga masasamang tao. Matapos nun ay pinakain ng matanda ang niluto niyang isaw kay Manggardo bago niya ito ginilitan ng leeg. Nagmamadali akong tumakbo nun at hindi na lumingon pa. Ilang linggo ang nakalipas at hinahanap-hanap ng pamilya si Manggardo. Ako lang ang nakakaalam sa tunay na nangyari, ngunit hindi ko kayang sabihin ang totoo sa takot na baka ako ang isunod ni Aling Helen. Ngunit taon ang lumipas at hindi na ito muli pa bumalik sa aming kanto. Ngayon ay napaisip ako na malamang ay si Aling Helen lang ang kayang makapagbigay hustisya sa mga biktima ng kanyang mga pinatay. Dahil lumabas na totoo ang mga ibinunyag niya at ang tunay na halimaw pala ay ang nananakit sa kapwa tulad ni Manggardo na isang tindero ng isaw. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na nagbakasyon sa probinsya at binalaan tungkol sa mga sigbin na umaaligid sa kakahuyan, kung saan hindi inaasahang maengkwentro niya ito. Ako si Angie at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Naisipan kong dumalaw sa probinsya ng aking lola at dun magbakasyon. Sa unang mga araw ng aking pananatili ay tahimik ang aking buhay. Ngunit di nagtagal ay nabalot ng misteryo ang aking pananatili. Sa probinsya kasi ay usap-usapan ang isang halimaw di umano na umaaligid sa bayan. Nung una ay kapansin-pansin daw ang pagkamatay ng mga alagang hayop at mga nawawalang tao na din hanggang natagpo ang patay. Ayon sa mga nakakakita sa halimaw, ay mukha daw itong isang aso. Kaya naman pinaniniwala ang isa itong sigbin. Ang sigbin ay kilala bilang kumakain di umano ng mga bata o kaya naman bilang alaga ng mga aswang. Higit sa lahat ay kilala itong tagapagdala ng swerte, kaya nakakapagtaka ang pagkawala ng mga tao sa bayan. Ilang gabing kumakalat ang balibalitang may sigbin at mas nagpatibay pa ang paniniwala ng mga tao dahil sa mga alulong na laging naririnig tuwing gabi. Isang beses ay narinig ang isang malakas na alulong at nang lapitan ito ng mga tao ay nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil may isang lalaking natagpo ang patay at puro kalmot at kagat ng isang tila mabangis na hayop. Wakwak ang katawan nito at dumanak ang dugo sa paligid na tila karumal-dumal ang pagkamatay. Nakakakilabot pang isipin na malapit ito sa bahay na aking tinitirahan. Hindi ako makapaniwalang magiging bangungot ang aking bakasyon
at magkakaroon ako ng kapitbahay na inatake ng isang sigbin. Simula nun ay bawat alulong ng aso ay kinatatakutan ko na tuwing maririnig ko ito. Pati ibang tao sa bayan ay nabalot na din ng takot. Humantong na sa pag-alis ng ibang mga bakasyonista at pati na ang ibang lokal ay nag-alisa na din sa takot na dulot ng halimaw. Dumami din kasi ang mga namamatay na mga manok at kambing ng iilang magsasaka. Gayunpaman ay naisipan ko pa din na manatili. Hindi kasi ako basta-basta naniniwala sa mga kababalaghan, kaya hindi ako naniniwalang isa itong sigbin. Naisip kong baka isa lamang itong mabangis na hayop na napadpad sa bayan. Dahil kung totoo man ito, ay ibang-iba ang paglalarawan ng nakikita dito. Ang sigbin kasi ay kilala na naglalakad ng patalikod at may mahabang tenga at buntot. Ayon din sa paniniwala, may mabahong amoy ito at may kakayahang maglaho sa paningin ng iba. Ngunit ayon sa mga nakakakita, ay mukha lang itong normal na aso. Kaya naman dun ko naisip na malamang ay isa lang itong mabangis na aso o kaya naman asong may rabies na gumagala sa kakahuyan. Dun nabawasan ng aking takot at sinabi din sa ibang taga-probinsya na wag basta maniwala sa mga kwentong matanda. Dahil sa aking pagsabi ay nag-abiso ang barangay na humuli ng mga asong pwedeng umaligid sa takot na baka may dala pa itong sakit kung makakagat ng iba. Kumalma ng ilang araw dahil dito, ngunit nagulat ang lahat nang may bago na naman itong nabiktima. Isa na namang lalaki ang natagpo ang patay na tila inatake ng mabangis na hayop sa gubat. Ang mas nakakatakot pa ay may mga bakas ng hakbang ng isang aso ang nakasunod dito at may nakakitang testigo sa naganap na pag-atake sa lalaki. Ayon sa nakakita ay ang aso daw ay tila sinusundan muna sila ng lalaking biktima bago ito umatake. Na tila hindi ito normal na aso at may kakaiba sa kinikilos nito lalo na nang tumakas ang testigo. Umaalulong daw ito habang tumatakbo na parang isang tao. Naisipan ng lumapit ng mga taga-bayan sa isang albularyo para alamin kung totoo bang nababalot ng kababalaghan ang asong namamataan. Dun niya sinabing hindi lang basta aso ang namamataan, ngunit isang maligno at hindi daw ito basta-basta sigbin. Nahirapan akong makatulog nung gabing iyon matapos kaming abutan ng mga langis ng albularyo para daw protektahan namin ang aming sarili. Hindi kasi ako makapaniwala na totoo pala ang mga engkanto. Maya-maya pa ay bigla akong nakarinig ng alulong ng aso. Sinilip ko ang labas ng aking bahay at dun ko nakita ang isang maduming itim na aso na tila nanlilisik ang mga mata. Dun ko napagtanto na totoo nga ang sinasabi nilang may kakaiba sa asong iyon. Maya-maya, lumapit ito sa aking bintana at dun ako nangilabot. Dahil dahan-dahang nagbagong anyo ang aso bilang isang taong mabangis. Dun ko naintindihan na isa itong aswang dahil may mga kakayahan ng mga aswang na magbagong anyo bilang hayop tulad ng aso. Agad kong dinampot ang mga langis at binato ito sa aswang. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng bahay habang sumisigaw para humingi ng tulong. Mabuti na lang ay narinig ako ng mga kapitbahay at pinuntahan nila agad ako. May mga pumunta sa bahay para silipin ang aso at nakita daw nila itong kumaripas habang umuusok ang balat. Kinabukasan
ay pinaliwanag ko ang aking nadiskubre at ayon sa albularyo ay ang langis na binigay niya ay nagpapataboy din daw sa aswang. Simula nun ay hindi na muli pa namataan ang aso at wala nang nabiktima pang muli ng mga tao o mga alagang hayop. Ilang taon na ang lumipas simula nang mangyari iyon at hindi na ako nagtangkang bumalik pa sa probinsya sa takot na maengkwentro ulit ang aswang. Ngunit hanggang ngayon ay kinikilabutan pa din ako tuwing nakakarinig ng alulong ng aso. Ngayon ay napaniwala na ako na totoo ang mga maligno at engkanto, ngunit hindi dapat basta mag-akala kung ano ang mga ito. Hindi kasi natin malalaman minsan ang tunay nilang anyo, tulad ng pagkakamali namin na ungol pala ng isang aswang ang napagkamalan bilang isang alulong ng sigbin.